hapon. Siyempre, kung ang milagro ay magaganap sa loob ng iyong puso, mangyayari lamang ito kapag sama-sama tayong magdarasal. Kaya inaanyayahan ko po kayong samahan ako tuwing linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon para sa Divine Mercy Hour. Ano man ang iyong ginagawa at kahit nasaan ka man, ipihit mo ang iyong talapihitan sa 684 AM kHz. DWJJ, tuwing linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Magandang hapon po mga minamahal na kapatid, at narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour, na malugod nilahatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan, at ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. At tulad po ng dati, tayo po muna ay magdadasal ng ating pong 3 o'clock prayer at ang ating pong Divine Mercy Chaplet. Isama po natin sa ating mga panalangin ang ating mga personal na intensyon at mga kahilingan sa mga oras na ito. Simulan po natin ang ating panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You died, Jesus, but the source of life, load up our souls, and the ocean of mercy open up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, I trust in you. Amen. The Chaplet of the Divine Mercy. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day rose again. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul, and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul, and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world.
Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Muli po, isang napakagandang hapon at maulan na hapon sa ating lahat, mga minamahal na kapatid, at narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour, na malugod dinahatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan, at ako pa rin po yung kasama, si Brother John Paul Valino. At tayo po ibabati na sa ating pong mga taga-subaybay, lalo't higit ang mga kasapi ng Divine Mercy Crusade. Siyempre, binabati muna natin sila Daddy Elvin, si Mami Ruby, si Nanay Maria, at si Ate Weng, at lahat ng ating mga kamag-anak ay ating binabati. Ganon din ang Nueva Ecija High School faculty and staff sa pangunguna ng aming minamahal na principal, si Ma'am Aurora T. Aguila. At ganoon din ang lahat ng mga kaparian sa Diocese ng Cabanatuan. At syempre, ang ating po mga kasapi ng Divine Mercy Crusade dito po sa ating diocese, sila Sister Chu Rivera, Sister Dita Martinez, Sister LB Paglinawan, at si Sister Emma del Rosario, at lahat ng ating pong mga kasapi ng ating pong Divine Mercy Crusade. So, binabati ko po kayong lahat. So, ngayon po mga kapatid, ay malapit na ang pasukan. Nako, ilang tulog na lang, ilang araw na lang ay pasukan na ng mga mag-aaral. So, syempre, sa DepEd ay inihahanda na po natin yung ating mga silid-aralan, ng ating mga paaralan. So, yung pong mga
schedule po ng ating pong pagbubukas ng klase. Siyempre, sisimulan po yan bukas hanggang sa Friday ng ating pong Brigada Eskwela 2025. So, yan po, magbubukas ng mga paaralan, maglilinis, magkukumpuni, at inihahanda ang mga paaralan. Yun po ang objective ng Brigada Eskwela, ang volunteerism ng ating mga stakeholders sa bawat paaralan ay gaganapin nga po yan. Hindi lang po isang linggo ang ating pong Brigada Eskwela. Ito po ay whole year round na ginagawa ng ating mga paaralan. At syempre, yung pong mga act of volunteerism ay ini-encourage na naman sa ating mga schools dahil yung pong stakeholders natin ng mga paaralan sa community, pagtutulungan ng bawat isa ay mahalaga sa pagbubukas ng ating klase. At syempre, ang ating Oplan Balik Eskwela ay syempre, ang simula po nito ay syempre sa June 16. Yan, sa araw ng Lunes. Lunes po yan. June 16 ay start na po ng school year 2025-2026. Ayan. At matatapos po ang school year na ito. So, start po ay June 26, 2025 at matatapos po ito ng March 31, 2026. So, isang taon, 197 days ang araw ng pasok ng mga mag-aaral. So, yan po, 197 days ang itinakda ng Department of Education para sa pag-aaral ng ating mga anak. Ayan. So, pasukan na, So, inaasahan natin na milyong-milyon na namang mga mag-aaral ang papasok sa mga paaralan. Mapa-elementarya man ito, mapa-sekundarya, at syempre sa senior high school, at syempre sa kolehiyo. So, tuloy-tuloy na naman ang mga pag-aaral ng ating mga mag-aaral. Yan. At ganun din ang paghahanda ng ating mga guro sa pagtuturo na naman dahil natapos na ang mahabang bakasyon at kailangan na po muli tayong bumalik sa ating mga paaralan upang isaayos, isagawa ang ating mga paglilingkod na gagawin. So yun ang Brigada Eskwela at ang Oplan Balik Eskwela na ating paghahanda sa pagbubukas ng ating mga paaralan on June 16. Yan. So ngayon pong araw na ito mga minamahal na kapatid, ay pag-usapan po natin ang kaarawan ng ating simbahan. This is the day the Lord has made. Today, we celebrate the Pentecost Sunday. Ano ba ibig sabihin ng linggo ng Pentecostes? Ngayon po yun. Kaya makita natin sa mga post, nakapula yung mga pari, nakapula ang ayos ng altar. Bakit? Simbolo ng banal na espiritu, simbolo ng Holy Spirit na bumaba sa mga alagad, sa mga apostoles at sa mahal na ina. At sila ay nakapagwika ng iba-ibang wika at naintindihan ng sambayanan kung saan sila naroroon. Kung natatandaan po natin ng senaryo na ang mga apostoles o yung mga alagad ng ating Panginoong Hesus ay nandun lamang sa upper room at sila'y natatakot na sila'y isunod ng mga Hudyo na dakpin, at sila ay litisin din at patayin, na matulad din yung mga alagad sa ating Panginoong Hesukristo, sa sinapit ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sila'y takot na takot, sila'y duwag na duwag dahil sila ay natatakot para sa kanilang buhay, Pero after na si Jesus ay umakyat na sa langit, after 50 days, pinababa naman ng Panginoong Hesus ang kanyang pangako na ipapadala niya ang banal na Espiritu Santo sa mga alagad. Kaya, dun sa kanilang karuwagan at natatakot sila sa mga Hudyo, ay biglang lumakas ang kanilang loob dahil ang mga alagad ay binigyan ng kapangyarihan, ng kalakasan, ng katatagan, ng gifts of the Holy Spirit upang lumakas ang kanilang loob. So hayaan niyo pong basahin ko yung account ng
pagbasa doon sa ating pong unang pagbasa ngayon, no? Napakaganda pong tingnan natin. Kasi dito po natin makikita yung kaganapan sa Biblia kung saan ang banal na espiritu ay bumaba sa mga apostoles. So pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol, nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag, sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Hudaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano silang nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Salmong Tugunan, ang ating matatagpuan doon, "Espiritu mo'y suguin, puon tanay iyong baguhin." So yun pong napakagandang account na ito ng tungkol sa mga gawa ng mga apostol, ay pagpapakita na talagang pinababa na ng ating Panginoong Yesus ang banal na espiritu upang tayo'y samahan. Kaya nga, ngayong araw na ito, ang Pentecost Sunday, this is the birthday of the church. The renewed church, ang bagong simbahan. Ano ibig sabihin po noon? Ngayon ay kaarawan ng ating simbahan kasi sa araw na ito ay lumabas na ang mga apostoles. Lumabas ang mga apostoles at nagturo na sa mga tao na naniwala sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Nagpatotoo tungkol sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo at itinuro ang mga aral ng ating Panginoong Hesus bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko. So ngayon nga ay birthday ng ating simbahan. Napakahalaga na ating pagnilayan ito dahil napakahalaga nito sa ating buhay pananampalataya, mga minamahal na kapatid. Kasi itong okasyon na ito, ang linggo ng Pentecostes, ang pagbaba, the descent of the Holy Spirit, ang pagbaba ng Holy Spirit sa ating lahat, sa simbahan na itinalaga ng ating Panginoong Hesus. Kaya yung birthday ng ating simbahan, 2,000 years ago. Yan, napakatagal ng panahon na nandirito ang simbahan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga si San Pedro ang ating unang Santo Papa. At ngayon, kay Pope Leo XIV, siya na yung ating Santo Papa sa kasalukuyan. Di po ba? 267 Pope na natin si Pope Leo XIV. Di Papa Leon, ika-14. So, successor siya ni Saint Peter.
Bakit kay San Pedro? Siya ang unang Santo Papa dahil siya ang unang naglakas ng loob na magturo tungkol sa ating Panginoong Hesus. Siya ang pinagkalooban din ng Holy Spirit, no? Ng lahat ng kapangyarihan, ng susi ng langit. No, maririnig po natin yan mamaya sa ating gospel, no? Yung paghinga ng ating Panginoong Hesukristo, pagbibigay ng Holy Spirit sa mga alagad, no? Bago siya umakyat sa langit o bago siya muling nabuhay, no? After siya ay muling mabuhay at nagpakita sa mga apostol, no? After na siya ay maipako sa krus at mamatay, siya sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay, no? So yun ang pagbibigay sa kanila ng Holy Spirit. At hanggang ngayon sa ating simbahan ay kasama pa rin natin ang Holy Spirit. Hindi po ito inalis ng ating Panginoong Hesukristo kasi marami pong gifts, maraming mga biyaya, regalo na ibinibigay po sa atin ang Holy Spirit, no? The gifts of fortitude, fear of the Lord, piety, so lahat ng virtues, no, ay makukuha natin sa banal na Espiritu Santo. Kaya lang kung minsan nalilimutan po natin ang banal na Espiritu. Ibang Espiritu yung ating tinatawag kung minsan at nakakalungkot. Kapag ka nagkakasala po tayo, ibang Espiritu yung tinatawag po natin. No? Tandaan po natin, yung pagbaba sa atin ng banal na Espiritu nung tayo ay nabinyagan at nakumpilan sa mga sakramento na ito ng ating simbahan, tayo'y naging ganap na Kristiyano, no? Tayo'y naging ganap na Kristiyano at tayo po ay napuspos ng banal na Espiritu dahil doon sa ating binyag at dahil sa ating kumpil na tinanggap sa mga sakramento nung tayo ay mga bata pa. No? So yun mga kapatid, ang kahalagahan ng pagdiriwang na ito ng ating simbahan, linggo ng Pentecostes, no? Pentecost Sunday. Kaya dapat tayo'y laging magalak, laging magsaya dahil ngayon ang kaarawan ng ating simbahan. No? 2,000 years ago, ang mga alagad ay nilukuban, binabaan ng Holy Spirit, no? At nakapagsalita nga ng iba't ibang wika, no? Para maintindihan ng lahat ng tao ang kagandahang loob sa atin ng Diyos, no? Kasi syempre, nung nagsalita ang mga alagad, dating sila yung mga takot, naduduwag dahil sa takot nila sa mga Hudyo na silang isunod, no? Dahil nga si Jesus ay kanilang pinapatay, no? At siya nga ay muling nabuhay. So, gano'n na lamang ang takot nila. Ngunit nung bumaba ang Holy Spirit sa kanila, lumakas na ang kanilang loob at nagsimulang mangaral at magpahayag ng kaharian ng Diyos. Ipinangaral nila ang mga aral ng ating Panginoong Hesus. So ito din ginagawa natin dito sa Divine Mercy Hour ay kaloob ng Holy Spirit dahil hindi natin masasabi ang lahat ng bagay na ito kung hindi sa tulong ng banal na Espiritu Santo. No? At yung mga pari, yung mga tagapagturo ng ating simbahan, hindi sila po pwedeng makapagsalita tungkol sa salita ng Diyos kung hindi sila nananalangin at tinutulungan ng Holy Spirit. Ang lahat ng ito ay dahil sa Holy Spirit. No? Tandaan po natin ganong kaimportante ang Espiritu Santo. Kaya natatawag nating Panginoon si Jesus, kaya natatawag nating ang Ama ay dahil sa kaloob ng Holy Spirit, ng banal na Espiritu Santo. So yun ang kahalagahan ng Holy Spirit. No? Kasi hindi natin kayang tawagin ang ating Panginoon kung hindi kagustuhan ng Holy Spirit.
Ganun po ka-importante sa buhay natin ng Holy Spirit. Ito ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng katalinuhan, ng katatagan, ng pagkatakot sa Diyos, at lahat ng ating mga dapat na kailangan na kaloob ay binibigay sa atin araw-araw ng banal na Espiritu Santo kung lagi lang natin siyang tinatawag. Kaya nga napakaganda nung kanta, no? Yung Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, we pray. Diba? Halina Espiritu Santo, no? Manahan ka sa amin. Lagi yun dapat dinadasal natin, mga kapatid. Lalo na kung magdidesisyon ka, may gagawin ka, may pupuntahan ka, ay kailangan natin ng gabay, inspirasyon ng Holy Spirit. Napakaganda, no? At yon ang lalo nating pag-uusapan at palalalimin after po ng ating pong station break at dun sa ating pong ebanghelyo. Kaya magkakaroon po muna tayo, mga kapatid, ng station break. Ito po ang DWJJ sa East 84. Sa ulo ng mga balita. Nabitin? Magtusiran Forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo. Tusiran Forte! Unilab yan. Dextromethorphan HBr plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Good news, kabayan! The official website of Cellcore, www.cellcore.com.ph is now up. Maaari mo na itong bisitahin para sa mga online services tulad ng services requirements and additional information, latest news and advisories, power interruption updates, Cellcore live episodes, rates archives, at Cellcore account access na makapagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa inyong accounts tulad ng account balance and payment details, history of consumption, paperless billing subscription, at marami pang iba. Ito ay bahagi ng aming hangarin na patuloy na makapaghatid ng makabago at magandang serbisyo para sa inyo. Kabayan, ano pa ang hinihintay nyo? Visit www.cellcore.com.ph now. Kastoy ti oni na timbarado nga agong numanayunan pa'y ti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isung ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapigsaan nga agas laban ti dadumang nga Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte. Kahit itanong mo sa doktor. Alagang Unilab yan. Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Eternal Father, I offer you. Muli po tayo nagbabalik sa ating programa, ang Divine Mercy Hour, na malugod na inahatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. Tayo po ay nagpapasalamat sa pamunuan ng DWJJ at ng CAB TV at sa ating pong technical side kay Kuya Richie at kay Kuya Andrew sa kanilang pag-alala tulong teknikal linggo-linggo sa ating pong programa. Lalo tigit kay Ginoong Chris Duldulaw. At tayo po ay nagpapasalamat. So dadako na po tayo sa ating pong mabuting balita. Ngayon pong araw na ito ng kaarawan ng ating simbahan, ang linggo ng Pentecostes. Awit tungkol sa mabuting balita. Halina Espiritu, sa sinagbuhat sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magkusa. Kaibigat patnubay sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init. Kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan ngayon at araw-araw. Kapag di ka nananahan ay walang kaganapan ng buhay namit dangal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alab.
lagi sa tamang landas, tugunin aming luhog, kaming bigyang malugod ng iyong 7 kaloob. Gantimpalay ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Aleluya, aleluya, Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Aleluya, aleluya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. So napakaganda po ng ating pong ebanghelyo ngayong hapon na ito, sa pagdiriwang nga po natin ng kaarawan ng ating simbahan ang linggo ng Pentecostes, no? The Pentecost Sunday. Sabi ko nga po kanina sa ating pagninilay, no? Takot na takot ang mga alagad, no? Dahil gusto nilang magtago sa mga Hudyo. Ngunit dahil nga sa pagbaba sa kanila ng Holy Spirit, pinagkalooban po sila ng katalinuhan, pinagkalooban po sila ng karunungan, makapagsalita na iba-ibang wika, at sila'y naging malakas, naging matatag. No? Kahit na sino ang kanilang maging kaharap, hindi sila natatakot dahil nga kasama nila ang Panginoon sa kanilang buhay, lalo na sa kanilang pagpapahayag ng mga salita ng Diyos sa mga tao na kanilang kinakahalibuan. Yung pong mga tao na ito, yung mga Hudyo, yung mga iba-ibang tao na nasa Jerusalem noong mga araw na ito, sila po ay nandoon upang makinig ng mga salita ng Diyos. Kasama nila itong mga tao na ito. Kaya nagtataka yung mga tao, bakit naiintindihan nila yung mga sinasabi ng mga apostol? No? Bakit naiintindihan nila? Iba-iba nga sila eh. No? Meron language barriers. No? May language barriers sila. Paano naiintindihan natin yung mga sinasabi nitong mga Galileyong ito? So, ano nga ang ibig sabihin nun? Dahil nga sa power of the Holy Spirit, nakapagsalita sila na iba-ibang mga wika. Nakihalubilo sila sa mga tao na nandoon. Instead na sila ay natatakot, binigyan ng kalakasan ng banal na Espiritu na makihalubilo ang mga apostol sa mga tao na naroroon sa Jerusalem. Nung bumaba, makatapos ang ugong na narinig nilang malakas, ay binabaan na nga sila ng tongues of fire. No? May maliliit na dilang apoy na lumukob sa kanilang mga noo. At sila ay napuspos ng banal na Espiritu. Kaya sila nakapagpahayag na sila ay kinakalinga ng Diyos. Tandaan po natin, karamihan doon sa mga apostoles, mga magsasaka,
mangingisda, hindi nakapag-aral. No? Meron man nakapag-aral, no? Yung iba mga tax collector, iba-iba yung kanilang profesyon. Wala silang lakas ng loob na harapin yung mga tao, hindi nga sila marunong magpahayag eh. Gusto nila magpahayag, kaya lang natatakot sila. Kaya nga, yun ang agad-agad na pinagkaloob ng Holy Spirit, no, ng banal na Espiritu, na maging biyaya ng mga apostol upang maipahayag, makarating hanggang dito sa atin sa Pilipinas, ang katuruan ng ating Panginoong Hesus. Dahil yan sa Holy Spirit, sa banal na Espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos, na hanggang ngayon kasama natin sa ating simbahan. At dahil sa bisa ng ating binyag at kumpil ng mga sakramento ng ating Panginoong Hesus, ay lumalakas palagi ang ating Holy Spirit. Tandaan po natin nung tayo bininyagan at nung tayo kinumpilan, sumaatin ang Holy Spirit o ang banal na Espiritu ng Diyos. No? Ibinigay sa atin yan. Yung biyaya ng Diyos na iyan. Ng kalakasan, ng katalinuhan, the 7 gifts of the Holy Spirit, ibinigay sa atin yan ng ating simbahan. No? Sa pamamagitan ng mga sakramento. No? Lahat yan ibinigay sa atin. Kaya, dapat nating pag-alabin yung mga regalo na ito ng Holy Spirit. No? Kailangan pag-alabin natin na ang ating pong Panginoon ay dapat nating sambahin, dapat nating sundin ang kanyang mga utos at mga aral sa atin. Bakit napakahalaga nito? Tandaan po natin, hindi lang binigay ng Holy Spirit ang mga biyaya na ito sa atin. Ang hamon sa atin palagi ay ibahagi natin yung mga biyayang tinanggap natin sa Holy Spirit. I-share natin. Ibahagi natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa sambayanan. Paglilingkod sa ating kapwa-tao na mga nangangailangan. Yan ang turo ng ating Panginoong Hesus, di ba? Mahalin mo yung iyong kapwa, turuan mo sila, no? Kasi pag hindi natin sila tinuruan, wala. Sabi dito ng ating Panginoong Hesus sa ating ebanghelyo ngayon, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Bakit sinabi ng Panginoon yon? Yung forgiveness of sins ay ipinagkaloob niya sa kanyang simbahan sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal. Yon yung kanyang bilin. At sa simbahan lamang niya sinabi yon. Nung binigyan niya ng atas, binigyan niya ng biyaya, binigyan niya ng kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Ang patawarin ninyo ay pinatawad na nga, ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Napakalinaw po nung sinabi ng ating Panginoon. No? So yan ay sinasabi niya sa pamamagitan ng Holy Spirit o ng banal na Espiritu Santo, no? Sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga simbahan na kanyang itinatag at itinalaga. Kaya ganun na lamang ang pagmamalasakit ng Panginoon sa kanyang simbahan. Sa mga tao na naniniwala sa pananampalataya na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Napakaganda ng biyaya na ito ng Holy Spirit. Kasi itong Holy Spirit na ito dapat binabahagi natin sa ating kapwa. Kaya nga tayo tinawag na charismatic church. Kasi may mga karisma tayo na ipinagkaloob ng Holy Spirit sa atin. Ano yung karisma?
Sasabihin ninyo, ano yung karisma? Yun yung biyaya na ibinigay sa atin ng Holy Spirit. Biyaya. Doon sa mga biyaya na ito, dapat ibinabahagi natin sa ating kapwa. Yung paglilingkod natin na ginagawa sa ating kapwa ay napakahalaga. No? Yung paglilingkod. Kasi doon sa paglilingkod na ito, nagagawa natin yung ating pagsasariwa nung biyaya na pinagkaloob sa atin ng Holy Spirit. Ano? Kung binabahagi natin yung mga biyaya na ito sa kapwa natin, halimbawa, ayan, pasukan na naman, nagtuturo tayo isang guro. Yung Holy Spirit gumagalaw sa atin sa pamagitan ng pagtuturo natin sa mga mag-aaral ng mataimtim at mahusay. No? Kung ikaw'y doktor, kung ikaw ay nurse, kung ikaw ay inhinyero, o kung ano man ang iyong propesyon sa buhay mo, kahit na simpleng housewife ka lang, nasa bahay ka lang, simpleng magulang ka lang, may biyaya ka pa rin ng Holy Spirit na ibinibigay sa iyo. Kung ano yung trabaho na iyong ginagampanan sa buhay mo, yon ang dapat na pag-ibayuhin mo, pagbutihan mo, dahil ito ang biyaya sa iyo ng Holy Spirit. Kung itong mga trabaho na ito na ginagampanan mo sa araw-araw sa pamagitan ng iyong kapwa-tao, ay nagagampanan mo ng buong husay at may pagmamahal. No? May pagsasakripisyo ka, may pagmamahal ka sa trabaho mo, nagmamalasakit ka sa kapwa-tao mo, ikaw ay pinupuspos ng Holy Spirit. At ganun pa man, sa mga propesyon na taglay nating lahat, sa kapulisan, sandaluhan, sa pamahalaan, no? Yan ay regalo ng Holy Spirit sa atin. No? Yung mga privilege natin sa buhay, it's a gift of the Holy Spirit. Biyayayaan ng Holy Spirit. Kaya napakahalaga na tayo ay maglingkod sa kapwa-tao na may pagmamahal, may pag-aaruga, may pagmamalasakit sa kapwa-tao. Dahil nga sa biyaya ng Holy Spirit na ito, nakikita natin yung tugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Kung nagagampanan natin, mga kapatid, yung mga tungkulin natin sa araw-araw, yung mga inaatas sa atin ng Holy Spirit sa pamagitan ng ating mga propesyon, ay nagagawa natin, nasusunod natin yung tinasabi ng Holy Spirit na ibahagi natin yung karisma na nasa sa atin. No? Yung pagtuturo mo ng mahusay, yung paglilingkod mo, pagtatrabaho mo, paghahanap buhay mo, na kabutihan ang iyong ginagawa. No? Yun po ay biyaya ng Holy Spirit sa atin. At kung ikaw naman ay may mga sapat na oras, katulad ng ginagawa natin, naglilingkod tayo sa pamagitan ng media, pinapahalaganap natin ng mabuting balita ng ang ebanghelyo ng Panginoon sa pamagitan nito na ating platform na ginagamit. So ayan, biyaya pa rin ito ng Holy Spirit, ang ating media. At ganun pa man, kung ikaw ay may mga oras pa, pwede ka pa rin maglingkod sa ating simbahan. Kung may mga talento ka, yon ay kaloob ng Holy Spirit pa rin sa atin. Yung mga talento mo. No? Kung ikaw may kakayahan na magpahayag ng salita ng Diyos, mag-lector ka sa simbahan, magpahayag ka, mag-commentator ka. O, kung maganda ang iyong tinig, mag-choir ka sa simbahan. Kung gusto mo maglingkod sa simbahan, katuwang ampari, magsakristan ka, mag-altar server ka. Maraming kabataan ang nasa simbahan na ngayon, sumasapi sila sa youth ministry. No? Dahil nga sa kaloob ng Holy Spirit na nararamdaman nila
na may kulang sa buhay ko. At dahil sa tugon nila sa kanilang buhay, naglilingkod sila. Hinahanap nila yung kanilang gampanin sa lipunan. Kasi hinahanap natin yun eh. Yung Holy Spirit, tinuturuan tayo na maglingkod, ibahagi yung mga biyaya na ating tinatanggap sa Holy Spirit. Ibahagi, huwag sarilinin. No? Kasi pag hinasarili lang natin, nawawala yung biyaya na ito. Pag nagiging ganid tayo, nagiging sakim tayo dun sa mga binibigay sa ating biyaya ng Holy Spirit, mawawala ito sa atin. Ang gusto kasi ng Panginoon, yung mga biyaya na meron ka, yung taglay na binigay sa iyo, na mga gampanin at mga biyaya, ibinabahagi mo ito sa kapwa mo. Isineshare mo, ibinabahagi. Huwag mong sasarilinin. Tandaan mo, hindi ba, kung minsan, yung boses mong maganda, example, no? Yung boses mo na maganda, kapag hindi mo ginagamit yung boses mo na yan, hindi mo yan magagamit sa tamang paraan. Halimbawa, hindi mo pinagyayaman, hindi ka naman nagbo-vocalize. Kahit na napakaganda ng boses mo, kung hindi mo yan binabahagi, hindi ka naman kumakanta, hindi mo ginagamit, mamamaos ka, mawawala ka. Dati-dati, napakaganda ng boses mo, pag hindi mo ito ginagamit, hindi lang pang bidyoke ang boses, no? Dapat ibinabahagi mo yan sa paglilingkod sa kapwa mo, babawiin po ng Panginoon yan. No? Babawiin ng Panginoon. Lahat ng talento po natin, pag hindi natin binabahagi at pinagyayaman, mawawala po yan sa atin. No? Yung karunungan na meron tayo, pag hindi mo yan binabahagi at itinuturo sa iba, babawiin po ng Panginoon yan sa atin at ibibigay sa iba na may kakayahan na magbahagi sa kapwa. Tandaan po natin yon, ha? Napakahalaga po nung sinabi ko na yon. Kapag hindi natin ginagamit yung mga talento na taglay natin o yung mga kakayahan na meron tayo, yung gifts of the Holy Spirit na binigay sa atin, lalo na yung mga talento nga natin na yan, pag hindi ginagamit yan sa tama, at kung hindi natin ginagamit, sinasarili lang natin, nahihiya tayo, na ipakita, hindi natin sineshare, mawawala yan. Kukuhanin niya ng Panginoon at ililipat sa mas may kakayahan na magbahagi. At yung mga gamit po natin na nakaimbak lang dyan sa inyong mga tahanan, na hindi nyo na ginagamit, ipamigay na kasi hindi na po yan para sa inyo. No? Yun po isang biyaya din ng pagiging charitable. Biyaya rin po yun ng Holy Spirit. No? Yung charitable, generous, mapagbigay ka sa kapwa. No? Biyaya rin po yun. Pagbabahagi rin yun No? Halimbawa, magaling ang iyong kamay sa pagguhit. Kapag hindi ka lagi naguguhit, nagpipinta o kung ano man yung art na meron ka sa iyong sarili, mawawala yan. Kasi ala kang practice. Ganun din sa pagkanta. Mawawala rin yan kung hindi ka nagvo-vocalize. Hindi ka kumakanta. Malilimutan mo yung lyrics. Dati alam na alam mo yung lyrics ng kinakanta mo. Hindi mo na alam. Ganun din yon mga kapatid. Lahat ng ginagawa nating paglilingkod sa kapwa, pag sinarili lang natin at hindi natin binahagi, mawawalan ito ng saysay. Babawiin sa atin yan ng Panginoon at ibibigay sa mas nararapat. Ganun ang sistema ng Holy Spirit sa atin. Kung lagi natin siyang tinatawag, kung lagi natin siyang pinahahalagahan, at hindi ibang espiritu yung ating tinatawag, alam na natin, may good and bad spirit. Tandaan po natin yun. Nandito sa mundo yun. It's our choice kung ano pipiliin natin, good spirit o bad spirit. Pag good spirit ang pinili natin, that's the Holy Spirit. Yun ang espiritu ng Diyos.
Pero kung bad spirit yung ating pinipili, ayan, sunod-sunod na kamalasan, kasalanan ang tatamuhin natin sa ating buhay. No? Kasi mas pinili natin yung buhay na ganun. Pero kung lagi nating tatawagin, i-invoke yung Holy Spirit, i-involve natin ang Holy Spirit sa buhay natin, matutuwa lagi ang Diyos. Kasi yan naman ang gusto ng Diyos na lagi nating tawagin, hingin ang biyaya ng Holy Spirit sa buhay natin palagi. I-invoke natin yung Holy Spirit. Kasi nga nandito lang siya sa paligid natin hindi naman natin siya dapat kalimutan. Kasi umaalis din yung Holy Spirit kapag hindi natin siya tinatawag. Ikaw man yun, ninineglect mo, hindi mo binibigyan ng importansya, lalayo yan, aalis yan. Diba? Sa mga kapwa lang natin, magtatampo yan pag hindi natin tinatawag. Kaya sana mga kapatid, lagi nating tatawagin sa ating panalangin ng Holy Spirit. No? Kasi yung Holy Spirit, magbibigay sa atin ng kalakasan niya, ng katatagan ng loob. Kaya lagi dapat natin siyang kinakausap sa pamagitan ng panalangin natin. Kaysa kung sino yung tinatawag natin sa panalangin natin. No? Holy Spirit muna yung tawagin natin. Kasi nandyan lang siya kasama natin. Hindi lang natin siya nakikita, pero naniwala tayo, maniwala ka na lagi kang kasama ang Holy Spirit. Kasama natin lagi yan. Sa hirap at sa ginhawa, sa dusa at ligaya, andyan ang banal na Espiritu Santo. No? Kasi minsan nalilimutan natin siyang tawagin. No? Nagtatampo yan. Kaya dapat lagi natin siyang i-involve sa ating prayers. Yung Holy Spirit. Ganon ka-importante ang Holy Spirit sa buhay ng simbahan. Ito ang nagpapalakas. Ito ang nagpapatatag sa buhay natin, sa ating pananampalataya. Hindi natin magagawa ang lahat ng ito kung wala ang Holy Spirit. Tandaan po natin yon. Napaka-importante po ng Holy Spirit. Kung gaano kahalaga sa atin ang Ama, kung gaano kahalaga sa atin ang Panginoong Jesucristo, ganun din po kahalaga ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu ng Diyos. Tandaan po natin, nung creation pa lang nandyan na ang Holy Spirit. Kasama na ng ating Panginoong Yesus at ng Diyos Ama ang Holy Spirit sa paglalang ng sanlibutan. Kaya alam na alam ng Holy Spirit yung kanyang gagawin. Kasi nung ninalang pa lang ng Diyos ang sanlibutan, nanduro na siya. Kasama na natin ang Holy Spirit. No? Sa bawat salita ng Diyos, sa bawat misa na ating dinadaluhan, kasama natin ang banal na Espiritu. Tandaan po natin yon. No? Kaya, sabi ko nga, yung mga talento, yung mga biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos, huwag nating sasarilinin. Kasi mawawala po yan. Dapat lagi nating ibinabahagi sa kapwa natin yung mga blessings, yung mga gifts sa atin ng Holy Spirit. Kung may talento ka sa pagkanta, mag-serve ka sa simbahan, maging choir ka. Sinabi ko na nga kanina, maraming mga samahan sa simbahan na po pwede nating magamit, maibahagi yung ating talents, yung ating mga blessings na meron tayong taglay. Kung ikaw'y mayaman, binayaan ka ng Holy Spirit na mayaman ka, maging generous enough ka. Maging charitable ka. Nagbahagi ka ng iyong kayamanan sa simbahan o sa mga nangangailangan na tao. Kung magaling ka sa media, ayan, gamitin mo ang platform ng media.
ng social media, ng pagbablog, sa kabutihan, sa pagtulong sa kapwa. Kung magaling ka sa profession mo, ayan, magturo ka, maggamot ka. So kung ano man yung profesyon natin, yung mga trabaho natin sa araw-araw, kung ikaw ay binayayaan ng talento sa pagsasalita at pamumuno, maging mahusay kang leader. Sa pamahalaan man o kung saang mga sektor ng lipunan ka, ibinigay o tinalaga ng Panginoon sa iyong paglilingkod sa kapwa, paghusayin mo ito. Gawin mo itong instrumento upang makatulong ka sa mas maraming tao dahil yan ang gift sa iyo ng Holy Spirit. Huwag nating sarilinin kung hindi pagyamanin natin yung mga biyaya ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Amen. So muli maraming salamat po. Isang oras na naman po ang nakalipas dito sa Divine Mercy Hour. No? 3:00 hanggang 4:00 ng hapon po ang ating programa. Kaya lagi po tayo sanang may natututunan dito. Pati po ako natututo din sa lahat ng ibinabahagi ko sa inyo. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, pagsama sa atin sa hapon na ito. Nawa, isabuhay po natin yung mga natutunan po natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito po, si Brother John Paul Balino. Maraming salamat po. At magkita-kita po tayong muli sa susunod po na linggo, 3:00 hanggang 4:00 ng hapon, dito pa rin sa Divine Mercy Hour. Maraming salamat po. God bless us all. Ako yung nag-mayor ng Kabanatuan. Nung panahon na yun, hindi